Hi guys! Magandang araw sa ating lahat at welcome to my channel. Ngayong araw nga ay panibagong vlog na naman ang ating gagawin patungkol sa mulberry. So shoutout po sa lahat ng mga mulberry lovers dyan katulad ko. At ngayon, pupunta tayo dito sa aming bakuran. At ipapakita ko sa inyo itong pinakabagong variety ng mulberry na rare dito sa atin. Konting kaalaman po about sa variety na ito. So ito po ay nanggaling sa bansang China. So ibig sabihin, ito ay isang uri ng variety na native sa bansang China. Again, magandang araw sa ating lahat at welcome to my channel. So bago ang lahat, please don't forget to like, share, and to subscribe to my channel. Bilang isang mulberry collector, ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung pinakabagong variety ko na mulberry dito sa aming bakuran. So ito na nga yung rare na variety na mulberry dito sa aming bakuran. So masasabi natin siyang rare kasi bukod sa kaunti pa lamang na growers na mulberry ang meron dito sa ating bansa, ito rin kasi ay merong unique na dahon. So kahit masasabi natin na rare siya, kasi yung kanyang dahon is kakaiba unlike sa ibang mga mulberry. So bago ko nga i-continue yung ating topic na about sa chicken claw variety, so i-flex ko po muna saglit yung aking mulberry na nakatanim lamang sa maliit na plastic pot. So makikita naman natin na kahit maliit lamang yung kanyang sisidlan ay napakadami niya pa ring bunga na produce. Meron naman ako ngayon kukunin ng mga bunga kasi marami na namang mga hinog. So magkukontinue na nga tayo ngayon. Yung isa nga sa pinakarason kung bakit tinawag ito na chicken claw at naging rare na type ng mulberry kasi nga dahil sa kanyang dahon. Kasi yung kanyang dahon is very distinct in terms sa kanyang shape. Kasi makikita naman natin nakakaiba yung kanyang hugis kaysa sa mga iba't ibang uri ng mulberry variety. Since hindi pa ako nakakatikim ng bunga ng chicken claw variety, so dahil ng aking chicken claw, sa mga nagtatanong, ito ay nasa 3 to 4 months pa lamang. So, di pa siya pwedeng i-pruning. So, yung ginawa ko para malaman kung ano nga ba yung kanyang bunga, if matamis ba yung kanyang bunga. So, nag-research ako. So, according sa research, yung kanyang bunga is katulad din ng mga Taiwan Long, Himalayan Red, na mahaba at saka very sweet. Ngayon naman ay kukunan natin ng mga old leaves or yung mga dahon na nasa ilalim na part yung mulberry. Nang sa gayon, yung nutrients ay mag-focus lamang doon sa kanyang pagsibol ng mga bagong dahon para yung nutrients ay hindi masayang sa mga dahon na matured na. So ito nga yung pinaka-the best na tips na pwede natin magawa sa ating mga mulberry para tuloy-tuloy yung distribution ng nutrients sa mga bagong sibol na mga dahon at hindi mag-focus sa mga matured na dahon. Sa lahat nga ng mga mulberry collectors ay abang-abang na kayo guys kasi by the second or the 2 months or 3 months from now ay magpo-pro na po ako nitong chicken claw variety. So sa mga nais po or interesado nito, abang-abang na po kayo dahil magpo-proning po ako nito very soon. Karagdagang kalaman nga na ang isa pa sa mga tips na pwede natin magawa sa ating mulberry ay yung paglalagay ng fertilizer. So ito po yung isa sa mga tips na lagi ko pong inulit-ulit kasi ito po talaga ay malaking impact sa ating mulberry sa kanyang paglaki. So kahit ano na pong uri ng fertilizer, both synthetic or organic fertilizer.
I hope na na-enjoy kayo at may natutunan in this video. So, please don't forget to like, share, and to subscribe to my channel. God bless sa ating lahat.